At sa umaga nito mga kapatid, ang Diyos po natin ang siya po magtuturo sa atin. Huwag tayong magsasawa ng pagkinig ng Word of God. It is the Word of God, mga kapatid, si God, sa mga tayo po sa Biblia, and according to the Bible in the book of John chapter 1 verse 1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kapag nakinig po tayo mga kapatid sa ating pong message, ito po ang salita ng ating pong Panginoon, ang Diyos mga kapatid ay binigyan po natin ng kaluguran. Atin siyang kinakulakan mga kapatid. Hallelujah. At napansin natin mga kapatid na sa ngayon, may makuha tayong magkantay nung Sunday mga kapatid, sa singin ko parang kukulangin sa upuan. Praise God. Sa ngayon mga kapatid, hindi ko alam, baka nakabantay ka mga kapatid, nag-run out pala ngayon. Kagabi mga kapatid, sabi ko, pagdating ng Sunday, ganito pa rin, mahirapan talaga po tayo. Kaya, sabi na po natin, sabi ng worship leader natin kanina na kunting sakripisyo. Hallelujah. Di ba na may sa Biblia, dito mahayag ang mga anak ng Diyos. Sila ko naruntungan. Dito mahayag ang mga anak ng Diyos. Kasi kung mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, kahit yan, hadlangan mga kapatid, kahit walang kumindi, magsisimba yan. Amen? Kahit maraming bigas yan, sisilita, magsimba yan, mga anak ng Diyos. Kasi yun yung habit nila. Yun yung habit nila, yun yung ugali talaga nila mga kapatid na talagang kung sabayan nila ang ating pong Panginoon. Meron nga kung mga kapatid na rin ito kanina sa ating lecture ba yun sa ating kong Bible study na nagiging hindi maayos mga kapatid after ng success ng buhay mga kapatid nakalimutan na po ang ating Panginoon. Parang hindi naman po magandang pakinggan. Hallelujah na ang ating pong asa Christian na nagtagumpay tayo tapos nalimutan na tuloy ang Panginoon. Hindi po sinig sabihin ng ating pong narinig po kanina. Na kailangan na sabi ko nga sa kabila ng pagtatagumpay, pagtatapos kung anumang po ating natapos ay mas maganda na magpapatuloy po mga kapatid ang ating serbisyo sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating ginagawa sa ngayon ay tuloy-tuloy ito habang tayo nabubuhay. Purihin ang Panginoon at huwag kayong malungkot na mga kapatid na gano'n ang ating ngayon, yan ay sakripisyo lang. Yung pagpapay-pay-pay. Dahil na sakripisyo yan. Hindi lahat ng panahon ay kailangan tumipimdim kayo ng mainit. Sabi nga na narinig ko kanina, ang mga tao daw kinakailangan mag-practice kapag sa mainit ka kasi baka mapunta sa impyerno, alam na, kaya-kaya na. May mga ganun po mga kapatid. Pero di po tayo kayo na natin kung hindi na nais. Ang tumbok natin ay karnihan ng Diyos. Kaya nga tayo nagsakripisyo mga kapatid. Nasa church po tayo sapagkat gusto natin lahat po tayo ay makarating po tayo sa pangako ng Panginoon. Kaya in this time mga kapatid, naniniwala po tayo mga kapatid na ang Diyos ay nalulugod sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi kung hindi natin mula sa puso ang ating pong pagsamba sa Diyos, lubang sumampa ka na napakainit, tapos wala ka lang aircon, bababa na ako, hindi ko kaya yan, hindi ko na kayo babalikan yan. Yun yun mga kapatid, kasi hindi niya kaya eh. Hallelujah. Kanina mga kapatid, nagsuot ako ng doble-doble. Sabi ko, hindi ko nga nag-umpisa, nabasa na yung t-shirt ko sa loob. Kaya sabi ko, hindi ko dito. Mamaya, pag nabasa ko ito, magkakantana na. Purihin ang Panginoon. At sa oras nito mga kapatid, balikan po natin, huwag tayo magsasawa ng salita sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat, kung makasakanin pagkain, di tayo nagsasawa araw-araw. Kumakain po tayo. Amen? Araw-araw, hanap tayo kanin, hindi lukaw. Diba? Kasi po mga kapatid, ang ugali ng tao ay kumain. Sa mga Christian, ang ugali ng bawat isa sa atin ay makinig ng Word of God. Alampakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Brother Hector, alam ko sa inyo, walang burnout, diba?
Pagdating dito, wala ka ng kuryente. Di sabihin na, ipa, kung alam ko lang. Di ba? Pwede ka ron, pero hindi. Kasi po, ugali po talaga natin kasabahin ang ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. The message today, mga kapatid, transform. Ito po mga kapatid, ay pag-usapan natin ng sandali. Pagka sinabi, maniwala kayo, sandali lang talaga to. Ayun na naman, Pastor, sandali ka na naman. Purihin ang Panginoon. Alas 10 mga kapatid ang oras natin. Okay po. Alas 10 po tayo mga kapatid nag-start. Hallelujah. Transform. Alam ba natin yung salitang transform? Transform. Ito po mga kapatid ay kasalukuyan na nalaman na po natin na nagkaroon po ito ng pagbabago. Ang sistema. Sistema po, hindi po mukha mga kapatid. Yung ating po mga buhay. Sapagkat ang mukha natin, hindi na talaga yan mga kapatid. Kung gaano yun tayo, binigay ng Diyos sa yun na talaga yun. Pero ang atin pong pag-aralan po ito, yung pong atin pong pangabuhay. Hallelujah. Kaya transform mga kapatid. Tama ba yung pag-abanggit ko dyan? Kasi gusto ko may screen kasi para maituring ako. Kasi po pagka nabasa mo doon dito ang spelling at binanggit mo ay mali mga kapatid. Ay malalaman ng iba. Kaya natutulungan po si Pastor. Hallelujah. Number one, trust God in every season. Ito tinatawag mga kapatid na sa lahat ng panahon dapat magpatuloy po tayo, magtitiwala po tayo sa atin pong Panginoon. Amen po. Praise God. Kaya sa lahat ng panahon, mayroon po kasi mga panahon ng mga iba't ibang mga panahon. Hallelujah. Diba? May panahon ng kasaganaan. Hallelujah. Wala kayo ibang nagawin dito kung ibang amen, mga kapatid. Hallelujah. May panahon na kahirapan. May panahon na tag-init. May panahon tag-inat. Sabi ko sa inyo, wala na kayo ibang gagawin kung ibang amen na kayo. Kasi parang magaling tayong matapos. Hallelujah. Sister Nia, kumusta yung sinaing mo? Hindi ba nasunod? Purihin ang Panginoon. Alam mo, Sister Nia, sabi natin ito talaga si Satanas, grabe talaga ang mga paraan. At sinabahan na ako ngayon. Natingin ko si Satanas ang may gawa. Iniwanan mo kasi. Hallelujah po rin ang Panginoon. May mga ganun po, ang ating kapatid nakakaawa kasi malayo na nga mga kapatid sa sakripisyo. Sana pupunta ng simbahan, bumalik na lang mga kapatid dahil ang sinaing pag hindi na tayo. Purihin ng Diyos, hallelujah. Tuloy pa rin po mga kapatid, hallelujah. Alam ng Diyos yan mga kapatid ang nangyayari. At hindi yan nawawalay sa ating pong Panginoon. Trust God in every season. Alam ba natin ito mga salitang ito mga kapatid ay tinutukoy dito na sa bawat panahon, kung ano panahon mayroon, tayo po ay huwag natin iwalay ang ating pong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kung ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay dumaan siya o nakaranas siya, mga kapatid, ng sabihin po natin, mga kapatid, na hirap sa buhay. Yun ang panahon niya, mga kapatid. Pero kapag season po ang pag-usapan, mga takbo ng panahon na mayroon pong panahon na mahina, mayroon pong panahon na malakas. Amen po. Kung baga mga kapatid, sa mga panahong tagbagyo, o kagaya po ng mga panahon ngayon, hindi tagbagyo, swerte lang po tayo, dahil hindi pa tayo binagyo. Pero tagbagyo na talaga ngayon. Ito yung mga panahon niya, panahon ng amihan, panahon ng habagat, ayun po mga season niya, yung mga season niya. Ngayon mga kapatid, sa Christian, mga kapatid, ay kumisan, may mga panahon na tayo ay nakakapos. Amen? May mga panahon, mga kapatid, sabi nila, Las Vegas, mga kapatid, may mga ganon, hindi nangangamang tao, pero mabuti na lang may Jesus na nagsasabi, huwag kang mangangamba. Amen. Amen? Hallelujah. Kasi po, pag di ka mangangamba, nagtitiwala ka sa Diyos, hallelujah, yung mga kakulangan ay pupunuan yan ng ating pong Panginoon. Don't worry, the time mga kapatid of weather, mga kapatid, ang Diyos natin ay nakakaunawa po sa atin. Kaya nga, pag tayo ay nasa church, mga kapatid, pinainit po tayo ng Panginoon. Pinalakas tayo ng Diyos. Amen? Alin bang gusto natin mga kapatid? Hallelujah. Yung panahon ng taglamig o panahon ng tag-init?
Init gusto ko. Ang ibig kong sabihin, may mga panahong nag-aircon po tayo, may panahon na wala tayong aircon. So dapat tuloy ang ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Na hindi yan hadlang upang ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi po natin papurihan, hindi natin sambahin, mga kapatid. Kaya nga, ang Bible, mga kapatid, ay sinabi po, okay, wala tayong ano dito. Hallelujah. Walang electric pa. Sa kawikaan, ang sinabi po dito, mga kapatid, na kinakailangan na tayo po, mga kapatid, ay magtiwala, mga kapatid. Hallelujah, sa ating pong Panginoon. Maglandala po natin yung Bible. Para kung sinabi kong basahin mo na agad. Okay po. Hallelujah. Kasi minsan po, mga kapatid, kinuha po tayo sa mga talata na dapat na maintindihan po talaga natin. Kaya every season, mga kapatid, praise God, ang pagtitiwala sa Diyos ay huwag po natin itong alisin. Amen? Hindi lang yung magtiwala lang tayo sa Panginoon sa panahon po ng kasaganaan, but sa panahon po ng mga kahirapan, mawala ka na sa atin pong Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. Kung tayo po ay totoong naglilingkod sa Diyos, kahit man po, mga kapatid, ay sa panahong hirap, sa panahong kasaganaan, o sa tag-init, sa taglamig, mga kapatid, praise God, ay nariyan ka lagi sa ating pong Panginoon. Now, sabi ko nga, mga kapatid, hindi tayo magtatagal, pero grabe, mga kapatid, natatagalan na lahat. Sige, as pangalawa, mga kapatid, renew your mind through His Word. Itong tinatawag, mga kapatid, na sinabi ko ng Bible, na Romans chapter 12 verse 2, na magbabago po. Kailangan yung ating pong isip, ating pong kaisipan ay magkaroon ito ng pagbabago sa pamamagitan po, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, sabi ako dito, mga kapatid, renew your mind through His Word. Kailangan po, mga kapatid, yung ating isip, yung ating pong, sabihin po natin, mga kapatid, ginagawa, ay ating po ito, mababago ito sa pamamagitan po ng kanya pong mga salita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na ito po ay sinabi ng Roma na mga iba kayo ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Kaya yan po, mga kapatid. Okay po. Dito na lang siguro. Kung ba dito? Thank you. Marami. Sabi ko, ang saon nalulunasan, ang hangin ay hindi malulunasan. Ang ilaw, palit, hindi ko na hinantaya. Nakalimutan ko talaga. Kasi alam ko, may ilaw tayo eh. At ko yung battery mo yan. Sorry naman. Hindi natin naisip. Hallelujah. May Magaling si ano? Arbit. Electric pan siya. Balik po tayo, mga kapatid. Sabi nga po ng Bible, mga kapatid, praise God, na renew your mind through His Word, mga kapatid. Ito po yung sa pamamagitan po ng kanya po mga salita, tayo po, mga kapatid, ay kinakailangan magkaroon tayo ng pagbabago. Alam ba natin, mga kapatid, bakit may pagbabago? Sabi ko ng report po natin, ang Romans chapter 12 verse 2, na sabi doon, at mga iba kayo ng pagbabago ng inyo pong mga pag-iisip. At para tayo, mga kapatid, ay maging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Alam ba natin, mga kapatid, ang salitang holiness na narinig po natin kanina, yung salitang holiness or kabanalan, mga kapatid, ay bahagi po itong talata na ito. Na kung pag-usapan ang pagbabago ng mga pag-iisip, mga kapatid, ay kakibat po ang talatang ito. Kasi po, mga kapatid, ang ginagawa ng ating pong mga katawan ay nagmula po yan sa ating pong kaisipan. Simple naman, mga kapatid, na sinuot mo yan, hindi mo iniisip. Di ba? Kaya mo sinusuot yan kasi iniisip mo talaga na yun po yung isusuot mo. Naikot din. Hallelujah. Kaya nga, kapag ginawa mo yan, galing yan sa isip mo. Kaya kapag gumawa ka ng hindi po ayon sa kabanalan, galing yan sa isip mo. Kaya nga, mga kapatid, ang turo kanila about holiness, mga kapatid, kinakailangan na tayo mo ay
maglingkod sa Diyos na mayroon po talaga tayong kabanalan because the Word of God in the book of Hebrews chapter 12 verse 14 na kung wala ang kabanalan kailanman ay hindi mo makikita ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga yung po mga kapatid, ang ating pong ipinaglalaman, ipinagpupursige na sinasabi ng isyo, si Pastor Tayak masyadong istrikto sa ganyan. Hallelujah. At natutuwa naman po mga kapatid kasi may mga tao na naging ugali nila ng ganun po mga kapatid na mga kasuotan pero kapag nakita nila ang himno ni Pastor Tayak ay nagpursige na rin sila. Hallelujah. Kasi po mga kapatid, nagturo po tayo ng about holiness mga kapatid. Ang holiness po kasi ay hindi po ito sa mga pangloob lamang. Ang holiness ay makita ito sa mga panglabas. At kapag ano po yung ating iniisip na mula sa loob, yun po yung makikita natin sa labas. Sapagkat yung kaganapang nasa labas ay nagmula yan doon sa loob sa ating isipan. Now, kapag sinabi po ang Diyos tumitingin sa puso, okay po yun, mga kapatid, praise God. Pero tandaan po natin, hallelujah, na lahat ng ginagawa ng tao, mga kapatid, na nagkikita ay galing yan sa loob. Amen. Sabihin mo, ang Diyos naman tumitingin sa ating puso. Alam naman ng Diyos na mabuti naman ang aking pong puso. Wala namang masama sa puso ko. Pero ang ginagawa mo, saan ba nagagaling yun? Saan nagagaling yung ginagawa mo yan? Yan po ay galing sa loob, mga kapatid. Amen? Sabihin mo, bumabuti ang puso. Ang puso nga mga kapatid sa Bible mandaraya ang tawag doon, yung puso natin. Kaya sa Biblia, ang tao mga kapatid, kinakailangan magkaroon ng pagbabago ang kanya pong mga pag-iisip. Amen? By the Word of God. Hallelujah. Sa pamamagitan po mga kapatid ng salita ng Diyos, through His Word, mga kapatid, praise God, na bago po ang isang tao because the Word of God, ipamuhay niya. Kung hindi niya ipamuhay, binabaliwala niya ang salita ng Diyos, mga kapatid, dadaan o darating, ilipas ang mga panahon, mga kapatid, na hindi po talaga nababago. Kasi po, ang Word of God ay hindi po ito na ipamuhay. Hallelujah. Kaya mag-iba kayo ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Okay po. Abide in Christ daily. Ito po mga kapatid ang tinatawag na manatili kay Kristo, mga kapatid, praise God, na hindi lang sabi ka ng narinig natin kanina, hindi lang yung ikaw ay nagsamba sa panahon po ng linggo, kundi sa lahat ng panahon, mga kapatid. Kaya sabi nga po dito mga kanina na ating pong binabasa na trust God in every season. Sa lahat ng panahon, mga kapatid, kinakailangan po, hallelujah, na tayo po mga kapatid ay manatili kay Kristo. Araw-araw, ang sinabi po ng Bible, sa bawat oras, sa bawat panahon, kaya kailangan manatili po tayo na maglingkod na totoo sa ating pong Panginoon. Kapag sinabing daily, mga kapatid, na kailangan din pamuhay natin sa lahat po ng panahon. Amen. Hallelujah. Yung panahon po ng hirap, panahon po ng kasaganaan, manatili po tayo. At because mga kapatid, ikaw ngayon ay pinili na ng Diyos at ikaw ngayon ay binayaran na sa dugo ng ating pong Panginoon. At ang gawin mo ngayon ay pahalagahan mo ang ating pong Panginoon, mga kapatid. At ang lahat ng ating pong nakikita sa ating pong paglabas ay nanggagaling po sa loob yan. At kinakailan kung ano yung ating ipamumuhay. Araw-araw, mga kapatid, ipamuhay natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Marami po nagsasabi, mga kapatid, na Kristiyano at ako ay, si Kristo ay nasa akin. Hallelujah. At sabihin lang po natin, mga kapatid, na ang Kristo ay hindi lang sa atin pong mga bunganga. Amen? Hallelujah. Kasi po mga kapatid, pag sa mga bunganga na natin ng Kristo, pagka itapon tayo doon sa, sa mga buhaya, ang matira sa iyo ay ang bunganga lang. Lahat ay kakainin ng buhaya. Hallelujah. Kaya nga, dito mga kapatid, kailangan ipamuhay po natin. Mayroon po tayong pagbabago sa lahat po ng panahon. Araw-araw, ipamuhay natin. Sabi nga ni Brother Gito na hindi lamang po na ikaw ay nasa simbahan, kundi kahit po ikaw ay nasa loob. Dahil di ba yung kanina? Yung kahit daw ikaw ay nasa loob.
Okay ba sa inyo yun, mga kapatid, kahit ikaw ay nasa loob? Kung ikaw ay nasa salas, kung ikaw ay nasa sa CR, siguro naman ay wala na problema. Kung ikaw ay nasa kwarto, kayo dalawang mag-asawa, wala naman sigurong problema. Hallelujah. Kasi mainit eh. Pero kapag bumala ka sa salas mo at nakikita ka ng tao, ay yun ang hindi po maganda. Yan po. Kaya, kung mga kapatid ko ipabuhay talaga natin, bakit kinakailangan natin gawin kung talagang di ba? Kung di po pwede, bakit natin gagawin? Hallelujah. Kaya po yung lecture natin kanina, medyo nagmamadali po talaga mga kapatid, dahil sa mainit nga po mga kapatid ang ating pong panahon. Pero mga kapatid, nakuha po natin na ang salitang holiness ay hindi lang sa araw ng linggo. Kundi maging sa lahat ng panahon. Dito mga kapatid, araw-araw, ay na kailangan manatili po tayo kay Kristo mga kapatid, ay pamuhay po natin. Kaya sabi po ng Bible mga kapatid, number 4 po tayo, New Creation and Jesus Christ. Ito yung 2 Corinthians. Na kung ikaw mga kapatid ay isang Kristiyano, ay nagkaroon ka ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, na kung sino man kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Yan po. Ang mga dati bagay nagsilipas na narito sila yung pawang naging magabago. And after baptism, mga kapatid, sabi nga po ng Bible, ang lahat ng bautismo kay Kristo, Galatians chapter 3 verse 27, mga kapatid, ang lahat ng bautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ngayon, mga kapatid, bakit sinasabi po dito ng ating pong message, mga kapatid, na renew your mind through His Word? Kasi po mga kapatid, kaya kailangan na ang tao po manatili po talaga sa lahat ng panahon ay kinakailangan ipakita ang tinatawag mga kapatid na mga sabihin po natin mayroong bahagi sa kabanalan. Kasi po, kung ang salitang New Creation, bagong nilalang mga kapatid, is Jesus and Jesus Christ, mga kapatid, ang tinutumbok dito ay ang mga Kristiyano. Amen? Hallelujah. Wala kayong ibang dapat gagawin ito kung mag-amen kayo. Purihin ang Diyos. New Creation and Jesus Christ, sa 2 Corinthians, kung sino na kay Kristo, bago siyang nilalang. Ngayon, ang bagong nilalang mga kapatid ay napakaganda. Ang botis, medyo pino. Ang botis mga kapatid, hindi kagaya na may mga edad na hindi ay bagong nilalang eh. Mga gansan-gansan mo ng mga mukha, sabi ng mga putoy-putoy, hindi niya ang bagong nilalang. Pero bagong nilalang mga kapatid, bata pa talaga. Compare lang po natin mga kapatid, yung bata pa talaga makinis talaga. Kaya lang naman ang ating nagkasira-sira na ito ngayon mga kapatid dahil kasi hindi naman tayo bagong nilalang, hindi tayo bagong lakas. Pero hindi po yan ang tinutumbok. Spiritual po tayo mga kapatid. New Creation in Jesus Christ. Ang buhay natin mga kapatid as a Christian, tumanggap ka sa ating pong Panginoon at ikaw po ay nabautismuhan mga kapatid sa pangalan ni Jesus. At ang sabi po, ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay ang sabi nga po dito mga kapatid, Galatians chapter 3 verse 27, na ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ngayon mga kapatid, kung sinasabi na ibinihis si Kristo, ay mayroon po talaga yung salitang pagbabago, mga kapatid. Amen? Kaya transform. Wala pong, sa 2 Corinthians, mga kapatid, hindi mo po pwede yung isang Kristiyano, mga kapatid, hindi na mag-transform. Kasi po, ang ating pong buhay dati, ganun po talaga tayo mga kapatid. Wala po tayo doon sabihin po natin hindi magandang trabaho. Tayo po dati, mga wala po tayong preno. Amen? Mga walang preno. Alam mo natin mga kapatid kung bakit sinabi ni Pastor na mga wala tayong preno kasi sugod lang tayo na sugod. Oo. Wala tayong control. At saka, hindi na tayo nahihiya. Kasi noon yun po tayo mga kapatid, bahala na. O, ganun po tayo mga kapatid. Pero ngayon, hindi po tayo. Gusto mo ng Diyos na mag-transform mga kapatid ang ating pong mga buhay. Hallelujah. Gusto po ng Diyos mga kapatid na magbabago po talaga ang ating pong mga buhay na hindi na po tayo kapares ng dati. Kaya, mapansin po natin mga kapatid, kung ang huli sa pag-usapan sa aking Brother Gideon, mga kapatid, mayroon
lang magsasabi, mga Kristiyano kami, mga one God kami, mga ano. Pero mga kapatid, sabi na, parang hindi niya makikita mga kapatid yung kung tinatawag. Pagdating po sa salitang kabanalan ay hindi po makikita. Ano ba yung pastor ang salitang kabanalan? Sabi naman ni Elisa sa akin, nung nagturo si Condrelion, mga kapatid, dapat yan. Kung nagturo siya ng kabanalan yan, si Condrelion yan, sabihin niya kung ano yun. Eh di, kabanalan lang ng kabanalan. Hindi naman tinuturo mga kapatid kung ano nga yung kabanalan. Kaya ngayon mga kapatid, pag itunuro kasi yung kabanalan, minsan ang unang masasabi ay mga babae. Pero ang totoo niya mga kapatid, huwag tayo kumpiyan sa mga lalaki dahil masukil pa tayo kaysa mga babae. Hallelujah. Lahat ng mga sukil, mag-praise the Lord. Puri ng Panginoon. Dati mga kapatid, mga sutil po tayo. Pero ngayon hindi na. Kasi nag-transform na po tayo mga kapatid. Amen? Binago na po mga kapatid. Nagkaroon po tayo ng pagbabago ang ating pong mga buhay. Kung dati ganoon na lang po tayo mga kapatid magsalita. Ngayon hindi na po tayo mga kapatid ganoon po magsalita. Yung mga mapapangit, sabi po ng Biblia na mga mahahalay na salita na hindi po dapat isasagawa ay naiwasan po natin yan. Kaya ang mga salitang mahahalay, mga kapatid, kung magbasa kayo ng Bisaya sa Colossians chapter 3, verse 8 hanggang sa 10, maintindihan po ninyo. Yung Colossians, yung mga salita mga kapatid na may maya, may mga puto, may mga ano. Doon yan mga kapatid sa talata ng Colossians chapter 3, verse 8 up to 10. Ay pagka sa Tagalog mga kapatid, mahalay na mga salita. Pero doon sa Bisaya, klaro mga kapatid, na mga salita na hindi na po dapat lumabas po sa mga Kristiyano dahil isa yan sa bahagi na ikaw ay may kabanalan kung hindi mo ginagawa. Amen? Praise God. Kaya nga po mga kapatid, ang kabanalan hindi naman po talaga sa pagnanamit lang, hindi sa atin pong mga salita, sa atin pong mata. Kailangan lahat ay mayroon tayong kabanalan. Amen po. Yan po ang tinutumbok ng ating pong lecture po kanina mga kapatid. Kasi kung wala yun, hindi tayo pupunta sa langit. Di ba sabi ng Bible? Ngayon, kung ang grupo hindi nagturo siya, mga kapatid, alam ba natin yung salitang kabanalan? Ang salita po kasi kabanalan, iniwasan yung bawal sa Biblia. Tama? Ngayon, kung hindi mo iniwasan yung bawal, yung sinabi ng Bible, ginagawa mo na sa kabanalan, di ba? Wala. Ngayon, kung wala yun, mga kapatid, bakit sinabi mo pupunta kayo sa langit? Hindi kayo pupunta sa langit. Paliwanag po yung sinabi ng Bible, hindi po talaga pupunta sa langit. Kaya kawawang kauwi mga kapatid, naniniwala sa pastor na nagtuturo, akala niya kung okay na. Pero sa Bible mga kapatid ay hindi po talaga siya okay. Ang salitang kabanalan mga kapatid ay makikita yan sa pagbabago ng ating pong mga buhay. Kaya kung yan mga kapatid, huwag kayo magtataka, makita natin mga born again niya mga kapatid na gano'n na lang sila kabait. Kasi po mga kapatid, naintindihan po nila mga kapatid ang nakasaad sa Biblia. Now, dito po tayo mga kapatid. Surrender your life to God's will. Ito po mga kapatid, ang Luke chapter 9 verse 23, na kung gusto mong maglingkod sa Diyos, ibigay mo yung buhay mo sa atin pong Panginoon. Amen? Ano man po mga kapatid, ang mga bagay-bagay na yan, ay kalimutan mo yan. Amen? Tanggihan mo yung hindi nararapat. Okay ba sa atin mga kapatid na yung hindi nararapat tanggihan mo kasi ang gusto mo na ang buhay mo ay may alay mo sa atin pong Panginoon, ang buhay mo ay isurrender mo sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, praise God. Kung ano yung will ng Panginoon, doon po tayo. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko ng Bible, tanggihan mo, deny himself, mga kapatid, na kinakailangan marunong tayong tumanggi pagdating po sa hindi na po tama. Hallelujah. Kapag hindi na po tama, marunong po tayong tumanggi. Hindi po pwede mga kapatid na, kasi ganito, walang ganito dito mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ganito ganito hindi po pwede. Sabi nila kasi, sasakay na sa mga kabayo, hindi po pwede yun Iyan rason bakit ka magsasakay ng kabayo? Ang dami namang Fortuner. Hallelujah. Kabayo ba pinag-initan?
Kaya mga kapatid, may mga ganun po mga kapatid na tao. Akala niya, sabi nila, tama naman po kanilang ginagawa kasi ang Diyos daw ay hindi naman daw talaga tumitingin sa mga panglabas na bagay. Hallelujah. Common sense mga kapatid. Huwag na sa Diyos, sa ikaw na lang. Hallelujah. Kung nakikita mo yung ilalim, yung labas ba, hindi mo makikita. Nakikita. Lahat yan mga kapatid ay makikita. Ngayon sa Diyos mga kapatid, marunong siyang umunawa, marunong siya kilala kung anong mayroon sa loob. Pero pagdating po sa labas, kung paningin ang pag-usapan ay nakikita yan ng Diyos at ang tao ay hatulan sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang katawan. Hallelujah. Kaya, gusto surrender your life to God's will, mga kapatid. Kailangan, kung ano yung will ng ating Panginoon, kung ano yung plano ng Diyos, as a Christian, yun ang ating pong ipamuhay, yun ang ating gagawin sapagkat kapag ginawa po natin yan, wala tayong ibang pupuntahan. Ang pangako ng ating pong Panginoon na kaharian ay maabot ng bawat isa sa atin. Now, all God's command, with love, mga kapatid, yung sinasabi mga kapatid na kung talagang mahal mo ang Panginoon, kailangan marunong ka mga kapatid, sabihin po natin, sundin mo yung kanya pong sinasabi. Kung mahal mo ang Diyos, obey God's command. Kung ano yung sinabi ng Diyos, gawin mo yan. Kasi po mga kapatid, mahal mo ang ating pong Panginoon. Kaya kung ako ay yung iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Dahil ang command, what is the command na ating pong Panginoon? Sinabi ng Diyos, bawal sa iyo yan, huwag mong gagawin yan. Sinabi ng Diyos, yun yung gagawin mo. Yun ang iyong paunlakan, mga kapatid. Kasi po, ang plano ng Diyos, kung will ng Lord na ikaw ay laging sumunod sa kalooban ng Panginoon, will ng Lord, mga kapatid, ng buhay natin, mayroon po tayong pagbabago, at will ng Panginoon sa lahat ng panahon, mga kapatid, ay atin po siyang sundan. Ipamuhay po natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang kalooban ng Panginoon. Yun mga kapatid ang narapat sa lahat po ng mga Kristiyano. Glory to God. Kaya trust God in every season, mga kapatid, sa lahat po, dapat mga kapatid, magkaroon po ang isang Kristiyano na ang pag-transform, na hindi po mga kapatid manatili. Tinawag ka na ng Kristiyano, binautismuhan, hindi ka nagtatransform. Hallelujah. Para napakahirap. Si pastor hindi mapupwede, magbago ka naman. Karali si pastor, di ba? Nagtuturo lang si pastor. Hallelujah. Personal, sabihin ka, magbago ka naman, grabe ka naman, pasaway ka naman. Para hindi ugalit ng pastor, ano? Kasi kung mga kapatid ng pastor, nagtuturo lang talaga. Hallelujah. Okay, nakakalahating oras na ako mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Obey God's command with love, mga kapatid. Ang plano ng Panginoon, mga kapatid, ang siyang atin pong sundin. Yung utos ng Diyos, yun po yung ating susundan. Kasi po mga kapatid, kapag sumunod tayo, totoo na tayo ay nagmamahal sa ating pong Panginoon. Diba? Pagkamahal mo ang Diyos, mga kapatid, dapat talaga na sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. Ano ba sinasabi ng Diyos sa araw ng Sunday, Brother Macmac? Ano obligasyon natin sa araw ng Sunday? Brother Macmac, di ba kailangan magsamba tayo? Pero hindi naman niya sinabi na ganun kakagwapo ka. Walang ganunan. Ang samba lang mga kapatid ang sinabi ng Bible. Kapag ikaw ay nakaunawa ng Word of God, siyempre po, yung buhay mo ay ialay mo sa ating pong Panginoon. At anuman po ang mga bagay na medyo hadlang sa iyo at hindi nararapat sa Diyos, ang sabi ng Bible, deny himself. Yung sarili po kasi natin mga kapatid, ano po kasi ang iniisip dito. Diba? Dito sa inyong gusto ng bumaba. Kasi mainit. Amen. Hallelujah. Yan yung nasasabi na totoo. Maaaring yan sila eh. Okay naman po yan mga kapatid. Pag hindi makataste talaga. Pero nagtataka ako mga kapatid. Minsan hindi man tayo mainit malamig nawawala pa rin tayo sa sibaan. May mga ganun po. Nakalimutan ba yung announcement kanina na magkaroon po sana tayo ng pag-meeting lahat po na may ginagamit sa church. Kaya lang di ako pwede magbigay ng mga panahong araw para kung kailan tayo mag-meeting. Kasi po, medyo
Yung iba siguro, dahil ni Brother Hector, kung nag-schedule tayo, medyo malayo yan, eh siguro, hindi naman siya magkaroon na lang. Kaya yan, gusto ko kasi magkaroon tayo ng pag-meeting. Ano po? Pastor Nolia, magkaroon tayo ng pag-meeting sa lahat ng ginagamit. At ituturo ko dito mga kapatid, pag-usapan sa meeting po natin, yung inyong mga pinapapilan. Hallelujah. Na yan ay binigay sa iyo ng Diyos. Andito naman po ako, alalayan ko lang. Pero kung mali naman ako, okay naman, sabihin niyo, hindi na ako hindi yan, Pastor. Okay, pero dapat pag-usapan. Now, ang pagsunod sa Diyos ay napakahalaga. Amen? Amen? Kung saan di, mayroon tayong napag-usapan mga kapatid na ang salitang pagpapasakop mga kapatid, praise God, sa isang pastor. Yung po atin pong napag-usapan mga kapatid na sinasabi na atin pong ipinaubaya ang atin pong pagpapasakop sa isang manggagawa. Hallelujah. Kaya nga, ang pagpapasakop, sabi nga po nila dito, nang narinig ko nung Sunday ay irerespeto o sundin po ang ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Kaya bago po kung tayo po pag-meeting, sala po yun. Mula sa tumutugtog sa mga ginagamit, lahat na ginagamit, pwede po sila ditong umatid kung kailan po natin na gustong i-schedule yan. Hallelujah. Kasi po ngayon mga kapatid, natapos na po yung ating pong, yan, nakalagay na dyan. Pinayang na yung Bible. Yun po yung mga kapatid. Kaya magkaroon po tayo ng pagbabago ng ating pong mga plano mga kapatid na dapat din po natin ipatutupan. Sa pinagalingan na po natin, wala namang masama doon. Wala namang masama doon. Lahat naman po ay tama. Lahat naman po mga kapatid ay wala namang nagbabago. Doctrine, wala ang babago dyan. Hindi tayo umalis din dahil yan sinagustuhan ng doctrine. Kasi ang doctrine mga kapatid ay biblical po. Mga kapatid na sinusundan po natin. Hallelujah. Yan po ang ating pong pag-usapan. Kung may time na po tayo mag-meeting, mangyari lamang po na magsabi kayo sa akin po ng araw kasi ako available ako sa lahat ng panahon. Ang kayo lang ang iniisip ko. Pero sa pastor, kung mag-declare ako na mamayang hapon, siguro, Wala pang kuryente. Napakainit. Sabado. Okay. Sabi ng ating advisor, Sabado, mga kapatid, kung magkaroon ka lang ng meeting. Okay. Kahapon dapat. Hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Obey God's command with love. Ito yung last natin pong pinag-usapan. Kaya kailangan na kung mahal mo ang Panginoon, sundin mo yung sinabi ng Diyos. Ano ito ang sinasabi niya? Doon pa, bago ka pa naglilingkod sa Diyos, dami na sinabi ng Panginoon. Halos paulit-ulit na po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan po mga kapatid, gawin na lang po natin. Tingin po. Hallelujah. Natutuwa naman po ako sa inyo, mga kapatid, kahit alam ng po din walang kuryente, mainit ang church, mga kapatid, pero nandiyan kayo. Ewan ko lang po. Hindi kayo nag-respeto sa pastor. Hallelujah. Pero mga kapatid, totoo yan. Dahil sa obligasyon natin, kahit mainit, ibinigay natin ang ating mga buhay sa ating pong Panginoon. Okay po, nakakalating oras na rin po ako mga kapatid. Lampas na po. Hallelujah. Sabi ko, kalating oras ako magsasalita. Dapat na ako ng kalating oras. Alas 10, 40, that is 40 na po mga kapatid. Hallelujah. Kaya hindi ako masyadong magtatagal. Totoo pa rin po yung sinabi ko, madali lang ako dito. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At salamat sa inyong lahat. Sa tingin ko, kahit para kayo nakapagod. Hallelujah. Pero okay lang sa inyo kahit mainit. Talaga, ayaw ng iwanan. Nakakatuwa kayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya lang, pag ito'y Sister Balit, pag ito ay sa cellphone, tapos 1 year ago, mga ganun, may mga ganun pa, may alam na ito na ngayon mga kapatid. Na sa simbahan natin, ang daming pamaypay kasi brand out siya. Puri ng Panginoon at sa lahat po ng narito, naniniwala ko, mga kapatid, na buhay
ang ating Panginoon sa ating mga puso. Hallelujah. At natutuwa ang Diyos na tayo narito nagtitiis. Kasi nalalaman natin sa Biblia na kung ikaw ay Kristiyano, makipagtiis ka, mga kapatid, kay Kristo. Kaya nga, ang ating ginagawa ngayon, medyo mainit, pero nagtitiis po tayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, yung mga nagsusuglit kanina, pinawisan na talaga sila, mga kapatid. Oo, pinawisan na sila. At si Brother Gideon, pinawisan, at ako'y nag-iis siya, mga kapatid. Hallelujah. At ang karista sa dito, napawisan din. Kasi wala nang hangin eh. Buti nga ngayon eh. Sister Padit, may hangin si Pastor. Kung wala to, kanina pa ako dito. Ay ikaw may langan dito kasi tumulat agad. Kasi may hangin tayo, mga kapatid. Napakabuti ng ating buong Panginoon. Hindi ko iniisip, mga kapatid, na ganito mangyayari. May sound tayo, may electric fan tayo, mga kapatid. Diba? May electric fan ako, kayo wala. Tama yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, siguro mangyayari dito, mamaya preaching po tayo, mga kapatid. Medyo nagmamadali. At napakabait naman po, mga kapatid, na natin po mga kasama. Kung ginagamit ng Diyos para silang hinahabol ng aso. Hallelujah, nagmamadali po sila. Kaya bawi sa oras. Pero mo yan, mga kapatid. Ayan, kung tayo po sa tayo. Let us start everyone, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ay hirap. Pero mga kapatid, maniniwala po tayo na ang Diyos po ay sa lahat-lahat ng panahon, gagawa po ang Panginoon ng mga paraan. Pray lang po tayo sa Lord.